Malrin compare mo dito kay Nico, 'di ba? Pero ayun, magandang umaga sa lahat na nanonood. Yan. Sa mga katulad kong kakagising lang, good morning. Sa mga anong oras na ba? Patulog pa lang, good night. Sa ano, kakagising lang. Pero yung last nila naglaban, panalo yung Navi. Nabi ba? Yung naka-amplify damage yung Dragon Knight. Nabi yung 2-1? Navi yun. Nabi ba? Navi. Talo nila tong Falcons. Thank you sa pagkurik, hindi ko naman yan. Oo. Basta alam ko lang nanalo sila. Oh. Kaso 1 game lang kasi nalala ko nun eh. Kasi, basta alam, nag-amplify damage yun. Nung kinas natin Si kasi God the yun. Juice, grabe yun. Yung Dragon Knight. Oh, Okay, naalala ko na. Grabe yun. Yung diba? sinabi ko na kung wala siyang double damage doon, hindi sila mananalo. Okay, Oo. gets. Iyan yun. Sinuwerte that time ang Navi. Pero Oo. let's see if dito ba sa okay. sa laban sa matchup to. Okay, Init to okay. Nag-iinit to si Amar eh. Na ano ko na picture ko na siya sa utak ko. Ayun yung sinabi ko na, uy, bumili pa to ng bote kahit wala naman nagbobote sa kanila. Para lang sa amplify. Okay. Tama, nalong nga nabi nun. Tiny. Tayo ni kinuha dito ng Team Falcons ha. Parang mga simpleng hero lang. Si Malrin, hindi naman natin siya nakikita na nag-mid tiny. Ikaw ba? Nakita mo na ba siya nag-mid tiny? Ako hindi pa kasi. Din. Kasi, I think, ano naman din, pasok sa kanyang playstyle kasi puro strength, di ba, yung mid Oo. niya. Pero ayun nga, hindi lang talaga natin siya masyado nakikita kay Malrin. Baka sa pub siguro ginagamit niya, pero in pros hindi ko siya masyado nakikita hindi ko siya nakita pa ever na ginamit yan. And look at this, Team Falcons getting the Mars for their second pick. Possibility yung hero ni Crit tsaka ni Amar. 'Di ba? I mean, hindi naman awkward na magkasama to. Actually, ideal nga to kasi Mars into kaya the spear, no? Tsaka kaya mo naman iwan yung Mars mag-isa sa lane eh. As long as hindi sobrang counter sa kanya yung yung katapat niya, pero kahit yun kasi iiwan mo pa rin yan eh. Iikot ka pa rin as position 4. Exciting to see if magkakatayo na ba tayo ng mid dito sa Falcons. I guess kailangan na rin nila ng mga bagong Solid sila gumalaw, pero kailangan nila ng mga bagong strategy on Sino their sila? sleeve. Itong Falcons. Masasabi ko, open na ba yung Dragon Knight dito? Feel ko kasi lang eh. Medyo limitado lang yung hero nila given na ibang hero nila wala sa meta. Alam mo, yung Primal Beast, di ko na ulit nakikita kay Malrin. Mga ganong hero ba? Si Amar naman, minsan ko na lang din makita yung iba niyang signature hero. Ito, Mars na lang din, tsaka yung Timber sa niya kasi madalas Yung Razor banded. kasi pino-perspect nila pero ngayon binana. Di ba? Alam na agad na ako na yun, Navi, pero tignan mo, yung mga Timbers rin kasi minsan niya na lang din magamit eh. Tapos minsan nagkakaroon sila ng chance to use it, si Malrin pa ang gumagamit, di ba? Last cast natin si Malrin ang gumamit, natalo sila doon. And look at this, Grimstroke position 5 for Navi. Taskfire, tsaka Grim. Ano yun, may plano sila with this Baka Grimstroke. mag-jog. Naku po, may tanong na agad na anime sa Twitch. Anong anime? JJK or Fire Force? JJK? Yung Fire Force, di ko tinapos yun eh. Depende mo dyan. Fire Force? Hindi pa, JJK lang. Ano sasabi na eh. Strong laner ang kinuha ng Navi dito. Grimstroke Ursa. Malakas yan. Hirap agad ah. Sabog at tsaka kalmot ang abot mo dyan. Mga to, parang ang sakit sa ulo katapat na itong Grimstroke tsaka Ursa. Pero alam mong laging forward lang yung Ursa dito. 'Di ba? I mean, malalaman mo kung kailan sila mag-go talaga kasi yung movement naman ng Ursa. So for Amars, tingin ko mga magpe-face boots win place agad to. Okay. Clinks nakalusot. Klings, Bonen, Harmony. Skater pa. I mean, malakas yung Clinks kung hindi siya maaabot ng Ursa, pero kung maabot siya ng Ursa or yung Navi yung always na makakauna dito at yung makukuha nila mga core heroes agad, may hirapan yung Clinks pumesto sa ganun ha. So ngayon, kailangan na magko-cover sa Clinks. Kaya sobrang halaga nung magiging galaw dito ni Skeeter. Amar. Amar. Kasi si Iskito naman, alam niya naman yan eh. Pero kung si Iskito mismo yung tolong pumesto, wala na. Alam niya naman laruan niyang Clinks eh. Huwag ka lang haharap, sir. Tapos Chen, ayan. Medyo, strong laner din naman yung top lane ng Falcons, pero hindi naman ganun siguro kataas yung kill potential given na yung disable nila limitado. Actually, wala nga. At the same time, yung katapat nila kasi may snowball. So, dito natin malalaman kung magiging tiny mid na nga to, no? So, papalabasin na rin dito yung mid. Tingin ko, 4 na lang nila eh.
Mas okay na ano, mas okay na may manggugulo agad sa mapa ng Navi kaysa mag-stay lane sila dyan labanan nila yung Ursa Grimstroke. Mahirap na kasi. Mm. Parang kahit sinong 4 kunin mo dyan, ang taas ng chance na mahirapan kayo eh. Ito na yung mid lane. It's Ember Spirit. Yung Falcons no, hindi sila ganito ka-flashy na yung mga mid nila. Hindi. Hindi sila Ember user, mga ganon, mga Storm user, di ba? Si Maldrain. Champion pa rin, no? Hindi pa rin Ay, talaga sa ayun hero. naman yung maganda kasi parang doon ka na, ayun naman yung pag pinagkaiba niya eh. Kung ikaw puro ganito yung hero mo, yung katapat mo na puro strength hero, alam mo, parang mas mahirap siya solusyonan. Mm-mm. Kasi pag ganito, Nababasa ng Ember, nababasa ng mga Storm. andun na kasi, andun na rin kasi yung edge mo na strength hero mo, sumakunat. 'Di ba? Unlike pag mga AG int, isang outplay mo lang, pwede mo na mabaliktad eh. Eh yung strength hero, minsan kahit ma-outplay mo yun, ikaw pa rin mamamatay. Gawa lang na, wala eh. Strength hero yung katapat mo eh. Gets. 5 seconds remaining. Pag mga ganyan, Ember Spirit, tapos strength hero. Navi's turn to ban. Banan nila yung Monkey, banan nila yung Timber, banan nila yung Razor, Viper. Lahat, halos, banan nila mid lane. Mid lane. Ano pa ba mga highlight hero ni Malrin? Pag Primal Beast kasi, isisiring chains lang eh. Pero great control against Ursa. Ay kaso, pwedeng i-shard lang din kasi ng Grimstroke yun eh. Ano ba pag ganito? Mid ni Malrin. Ubos na nga actually yung hero niya sa mid eh. Primal Beast na lang nakikita kong open. Kung hindi Primal Beast, 10 kailangan niya lumabas sa strength hero yata. 5 seconds. Hindi naman siya nagbo-void spirit, mga ganun, di ba? Kung ka. Ako tingin ko okay lang kung ka rito. Navi's turn to pick. Hala, sino nang ba ng Primal Beast? Kawawa yung Clinks yata sa Primal Beast. Tsaka tsaka yung Chen. Maganda yung read kasi PMA ginagamit din yan na soft lane eh. Maganda yung read nila na inalis nila yung Primal Beast. Lugi yung Clinks tsaka Chen doon. Oo, kasi Sasagasaan lang yan. magpa-primal siya, tapos ayaw nilang magpa-primal din si Malrin. Still pick in a sense na sila din ng pipick kung hindi mababan. Underlord na lang. Underrated offering. Sakto lang. Parang no choice na offlane ka na, 'di ba? Pero still goods against Clinks kasi makakapag-farm ka pa rin naman. Again, yung kill potential talaga ng Clinks dyan sa may taas, hindi ganun kataas. Kaya yung Underlord pick okay na yan. Unless yung maging galaw ni PMA dito, parang yung cast natin kahapon na Underlord. Nang solo kill lang ka ba dun? Oo nga, no? Question mark ka talaga dun. Last pick ngayon para kay Malrini. Si Rice eh. Kaya strength hero nila. O baka mapipilitan sila mag-mid. Tingin ko okay lang din kung mag-Kunkka talaga sila eh. Kunkka is my name. Malakas din kung ka actually. Tamang aga names ka lang. Okay din ko yung Kunkka eh. Ala. Slardaro nga no. Hindi natin nice, ano. Hindi. Slardar. Yung ano kasi, parang recently hindi na siya lumalabas eh. Tsaka lagi din siya nakaban. Oo nga eh, nakalusot nga siya. Interesting na nakalusot nga to. Nagising din ako na yung ano. Dapat sila Slardar. nag-slardar. Kasi maano agad yung Clinks, makikita agad, no? Tamang stand din sa loob kahit mag-arena yung Ang si Amar. Iniisip siguro nila dito, kailangan nila ng hero na mag-stats build. Sustain, gano'n? Sustain pala, stats Sustain. build tuloy. The sustain. Wala eh, kasi medyo makate. This time kasi kailangan mo nang magki-crimson since Clinks talaga eh. 'Di ba? So, siguro yun yung reason ba't kinuha nila Underlord. Hindi mo naman kasi masyado makikita na si Slardar offlane magagawa ng Crimson. I mean, yes, meron. Pero hindi siya yung, alam mo ngayon yung mga times na napilitan siya, di ba? Ang gusto niyan, Dagger, BKB. Pero maganda yung yung pasok pa rin sa hero ni Malrin. Yung Yung slardar Slardar. na last pick dito. Strength hero, lamang pa rin against Ember Spirit. So, abangan natin kung ano nga ba yung magiging performance ni Nico dito. Given niya yung katapat niya, lamang na agad. Hero-wise. Game 1, tingin ko mag-aabot tayo game 3 dito. Hindi na ako tataka. Hindi na ako magtataka din na Actually, aabot tayo ng nung game nakita 3. ko yung BP Liquid kanina,
nagising kasi ako mga bandang alauna kasi di ba madalas kasi natin to. So mali ako ang alarm. Alauna yung na-alarm ko, natulog lang ulit ako. Sabi ko, uy, BP Liquid, ayos to 2-0 to. Nagkakita ko kanina, Falcons Navi. So may mangat ako, sabi ko, mataas chance game 3 nito. Yung mga repa natin dyan, nakaabang lang yan. Hindi, pag mga ganito, basta ako, ewan ko, pag yung nakita kong team is somewhat naglalaro sa tier 1, tier 2 yung kanilang galawan, tapos kalaban Falcons, safe mag plus 1 eh. May Falcon syndrome pa naman. Yung game 1 nila. Buti nga naalis na nila yung yung syndrome ni Crit dati na mapa-first blood siya lagi. Talaga may ganun. Ang taas na dyan. Lagi, every time na kinakas ko sila, siya yung first blood. Hindi siya yung nakakakuha ng kila, siya yung nakukuha. Oo nga. Ganun yung nangyayari. Buti naalis nga nila yun eh. Ang pansin ko lang din naman, yung mga syndrome na yun, ang palagi ko napapansin, yung Nigma palagi. Bakit? Nigma. Game 3? Hindi, palagi silang long game syndrome tapos tatalong na sa Dulo. Sa dulo. Which is, ganun ang nangyari kanina. Ganun talaga. So, dami na napipik na sila pero hindi naman maganda. yes. May, Madami na talaga, Pasok kaya pa rin nga, naman. kaya nga lagi nababan. Ang hirap, parang ang hirap pahirapan sa lane. Kaya nga, parang hindi ko siya naisip na, na available pa rin kanina kasi I have this kasi sa ito utak yung ko inisip na, natin, oh, lagi siya nakaban. Oo. Kasi lagi siya nababan eh. Akala natin unusual nila Na overlook. lalabas dito eh. Kaya nga, ang ganda na nakita nila. Uy, available is Lardar, boss. Eto, kunin natin. Oo. Pero sa totoo lang, kahit andun na talaga yung edge na sila yung lumamang sa last pick eh. I mean, sila yung last pick. 30 seconds to battle. Ba't ka naman magla-last pick ng dehado ka? Speaking of, etong game na to ha, 4 mili pa nga. Ang lakas naman ng Ayun Navi din. dito is yung kanilang Ursa din. Ang sarap nga dito. Ang sarap nga dito, Slardar dito, Oo. puro melee. Pero gusto ko naman sa Navi is yung Ursa. Mas malakas siya sa Clinks. Oh, gusto ko yung Sa pag naabutan niya yung Clinks ha. oh, ganun talaga yung dyan yung idea. Dapat yung Navi na uuna talaga or at least yung Ursa. Hindi talaga pwede makapwesto ng maayos yung Clinks. Tapos sabihin mo yung Clinks may Aghanims na. Then Deso or Daedalus. Ang kati niyang boss. Iiyak ka dyan. Kaya nila yung shutdown actually itong Clinks. Meron naman silang capability yung with their supports, no? Ah. Yan yung magiging key factor dito ng Navi para at least makalamang sila dito sa Falcons. Tsaka naman kung hindi naman Ursa yung tatalon, pwede rin naman yung Ember with the Infel. Actually, kahit nga Tuskar, basta nagka-dagger yung Tuskar eh. Si Mallory nag-Earth Spirit ba? May napansin ka ba na Earth Spirit ng mga pick ganun? Malrin, before. Lalo na nung sikat yung Earth Spirit. Talaga. Ginagamit niya. Pwede pa rin pala talaga. Hindi siya nauubusan ng hero dito kasi yung ban kanina puro mid lane. So, ayan na naman. Meron na naman tayong post. Buti naman naka-resume agad. Kala ko nga ito yung mga moment ng sarap din mag-Slark eh. Puro melee yung kalaban. Tapos wala masyadong Disable? Hindi, ground target. Diba? Puro sila pang pindot-pindot sa mismong hero. So, magagamit mo yung Dark Pact, yung Depth Shroud. Kaso wala, hindi hero ni Malrin yun eh. Ano ba yung combo dito sa Soulbind? Wala Naku po. masyado, no? Nakita ko na kahapon to. Nakita na nga natin, yung first Patay blood na ka. paparating, isang tira na Yun. lang at si Snakey nga dito, panlasang Pinoy ang makakakuha ng first blood. Oh, Brotas by Koenig. Alam niyo na yan, guys. Kung may question kayo, PM nyo lang Koenig speech. May sasagot si inyo dyan, diba? Pero tignan natin. Sobrang mangyayari bawas niya dito. naman dun, Mike. Saan? Sa unang pasok niya. Penitence eh. I see. Tapos ang dami pa, buong creeps maparo sa kanya. May kasama pangalaga si Sneaky. Ito namang Bonklings and Harmony, kinakaharas na naman. Pero with the Tuskar, Zayak nga, mainit din yung dugo ni Zayak dito. Nahawa, ka na. Mm-mm. Nahawa ka na doon sa buong Links and Harmony ah. Oo. Every time makikita ko sinasabi ko yun, no? Sa so, mid ba para sa pass dagger at easy mid? Oo, ganun talaga yan. Okay din yan. And then, isa rin sa mga reason yan. Tsaka kasi, simula talaga nung iniba yung mapa na puro tubig, Slardar. Slardar talaga. I'm Ayun ang under the pabasa sa water utak. kasi yan. I'm under the water. Sarap ng lago ko. Gusto mo ba ng hopya? Ano yung piyaya yun? Ha? Piyaya tawag doon sa kinakain mo. Pero gusto mo ng hopya? Ay, syempre. Oh, may hopya ako doon. Galing pa ng Tagaytay. Kala ko piyaya yung ano May eh. piyaya kung gusto mo piyaya. Yung piyaya ni Kuya Nick, kinuha ko yung isa eh. Inano ko lang.
Tinanggal ko lang kasi may langgam sa kotse. Nilalanggam. Buti mo, binubuli si Saya ko. Wala, ang ganda kasi ng ginawa ni Snaking. Hindi lang dahil sa na-first blood niya yung Tuskar. Pero na-prevent niya rin kasi yung pull. Sarap kasi ng higop mo eh. Parang gusto ko lagyan ng pambaray. Oo, hindi. Tsaka magkape ka na mamaya kasi game 3 talaga to. Nagkape na ako. 3 beses na ako nagkape today. Ay, diba? Oo. Kung Kaya iwas na ako. Kung BP liquid kasi ito, hindi ako magkakape. Na makahapon, di ako nagkape kasi alam kong 2-0. Eto, sa game 3 to. Alam mo na, no? May pasok ka rin mamaya, di ba? Wala pa, wala pa. Wala pa. Sa sa Thursday na ako magkakapasok. Huwag ka nang pumasok, nakakasira ng Dota yan, Mike. Totoo ka lang, ayoko na mag-aaral eh. Tatamad na ako eh. Pero syempre, magre-reklamo lang tayo. Papasok pa rin. Op! Konting lambingan lang nga tayo dito after the first blood. Eto. Sa top lane. Naku. Uy, napasobra siya. Natos back. Natos pa tapos Natos! doon tinakbo niya na lang ni Ritis doon since nakita niya na medyo malayo naman yung kalaban, 'di ba? So tower na lang yung pakuha niya kasi sa isang specific hero lang na mas malaki pa yung gold na makukuha pero si Nico binubuli na dito ni Slardar sa mid ah. Meron na namang bash yan pagka hindi nga siya kumuha ng sprint dito Oo nga eh. Yung Level iba- 2 bash ang gusto niya eh. Yung iba 1-1 lang yan eh. 1-2-1 yan eh. Oo. Gusto niya talaga dito mangharas, guys. Ay, Uy. Ang sarap nito sa Klings wala siyang katapat. totoo. Kada lapit kasi, papaulanan niya ng burning arrow eh. So, Naku po, nang gulo pa sa run. buti naman nakaabota naman dito si Nico. Na-secure naman at Nico looking at his build. Ang ganda na prinayo niya agad yung ring of protection. At least, yung bash dito masakit. Bawas naman yung damage thanks to that armor. Bawas yung marireceive. Eto si Crit. May winlay siya. Good toss back. So, hindi makakapatay nga dito. Etong Ursa with the Inkswell. Tama ba? Inkswell ba yung pumuputok? Ano nga yung first skill niya? Tawag doon? Stroke of fate. Stroke of Fate. Grabe yung bash level 2. Sakit to. Level 3 pa yung stun. Isa pa mahuli si Nico na ganito. Ayun, buti may bote pala. Wala kasing pakialam yung Slardar sa flame guard eh. Kakaiba din talaga itong maglaro si Malrin, no? Gusto niya talaga lane to lane, no? Hindi yung mga fancy-fancy na gusto niyang bumarag. Pag ganyan clear ka agad ng wave tapos jungle ka na agad. Pag Ember ka, Oo. Hindi mo lilinan masyado yung Slardar. Mahirapan ka dyan. Makate. Ano, tingnan mo, nag-i-stack siya ng sarili niya. Dito naman sa top lane, Mar doing good. Ayan, stroke of fate muna habang the slow. Meron pa tayong swell na magsistun nga dito sa Mars. So, they are still careful kasi nga, pwede silang matos dito sa tower. With the spear, that's deadly. Tsaka pakita si Crit eh. Alam nila basta nandiyan yung presence ng Tiny, hindi nila basta-basta mag-go yung Mars. Oo, masakit sila, ang taas ng kill potential nila. Pero kailangan muna nilang ma-use nung kalaban nila yung dalawang stun na meron sila. Hindi na double bracer, no? Hindi, magsa-soul ring ata siya. Hindi siya magbubote. Sino? Si Malrin eh. Si Slardar. Oo, sa soul ring ata siya, tapos hindi siya magbubote. Okay lang din. Grabe naman si Amar. He's gonna be outnumbered. Still trying to survive. Mapipick up na nga nila. The toss with the avalanche. Makakapatay ba si Crit? Mukhang hindi pa. Ay, patay ata sa blood ganun ni John. Fire in Patay the ka sa blood hole. grenade. Meron siyang armor. Pero ayun, huli pa rin. Yung trade dito, lalamang pa naman ang Navi. Oo, kasi offlane pa rin naman yun. Nakuha nila dun, di ba? Wala eh. Nawala si Crit kanina eh. Kaya, isigil, yun nangyari bigla dun sa top lane. As of the top lane, Eto so rin. pumatay ng Navi, napabayaan yung mid. Oh, wala. No choice sila eh. Nag-react yung tanks sa may mid eh. Ay, sa may top eh. Ginawa So, bigay naman. talaga to mid. Yung walang bota na yan, yung katapat niya rin kasi siguro. Ano kasi, Ember din kasi katapat niya eh. Parang hirap contestan sa Mga power up, no? Pero naku po. Patay yata to. Wala siyang sprint, maaabutan niya ba to? Walang pito maalis to eh. And there goes the Chen with the penitence. Mababash pa nga Patay. dito. And that's a Sarap. death Underlord for 1. Agaw Kuha pa pa. ng Shrine of Wisdom. Hayop ka. Yung Tiny, makukuha rin nila sa kanila. Ang sakit na nangyari sa Navi. Ito yung mga moment na pwede kayo magkabalik-baliktad eh. Sasabihin mo na lang kung ikaw ay si Blitzy, Pisti, Animal. Mukha Mukhang lahat ng experience ngayon for Falcons. ang aga ng labas na. Ito na si Amar. Yun, di ba? Toss back! Spear mo! Ay, hindi.
Toss front mo. Mamamatay yung ano yung Mars pag tinos niya sa Mars yun. Ang cooldown din kasi yung spear niya eh. So, nagamit na rin ata. Pero si Malrin, as far as where is Lardar, there is gonna be an objective. Second tower nakuha na dito ng Falcons, mga sir. At pwede na siya pumunta ngayon sa may top. O bumalik muna sa mid, tapos takarin niya pa top. Gusto talaga nilang i-tilt. Amar. Di ako magugulat magta-trash talk pa mamaya. Kasi siya yung pinupuruan eh. Alam mo naman, pag ganun si Amar, nagpo-proc din yan talaga. Take advantage na lang din nila Sayak dito yung ano, yung weakest lane ng Falcons. Wala eh, dito. Weakest lane ng Falcons at the same time, strongest lane ng Navi. Doon sila makakakuha talaga ng kill eh. Pag sa baba kasi rotate yung kahit mo pumatay yung ano doon, yung Grimstroke doon, sabihin natin ayun yung trinay lane nila, wala, mahirap pa rin pumatay. Si Skater, maganda yung kanyang naging laning phase. Nagpa-farm pa naman etong Clinks. Wala pa siyang rotation sa top lane na nakikita natin. It's the Slaughter na gumagawa ng paraan para sa kanila. Ayun ang ganti ng naapi. Napatay nyo lang daw yung Mars kasi kanina wala yung Tiny. Second time kasi nandun yung task, ngayon na nawala yung task, gumanti agad. Top lane pa nga dito. Biglang naging ano si Amar. Naging 6 na. Laki bawi na. Isa pang kill ni Amar dun sa Ursa. Bale wala yung mga kill na nagawa ng Ursa dun bigla. Pero na yung rotation coming from the Blinks. May Orb of Blade na. So mabilis lang talaga yung tower taking dito. Dagdag din niya na gold para sa Desolator mamaya. Falcon Blade muna siya. Stats muna dito si Skeeter. Tapos pa Desa no. Ang sakit na ito boss. Tapos yung Underlord, paano pa lang? Pa-Vanguard pa lang. Kaya mag-vanguard din siya. Inihinda niya na talaga yung sakit dito. Uy, nagkasalubong. Pwede! Spear ka. Uy, nice. Nakapag-enrage. So, makunat nga dito. Eto si Gata Juice, but after the enrage, he's gonna run away. Uy! Yung chase down sana dito. Ganda pa ng block ni Zayak. So, makakaalis nga yung kanilang oso. Sayang, di naging successful yung ano. Uy lang. Ang naiwanan yung Walrus. Nakasibat yung Bear. Change target na lang dito eh, itong Falcons. Bawi na yung Mars. Ayun no. Dumagit na yung network niya bigla sa Ursa at hindi pa tapos siya. Nandito rin pala yung Stardar. You can run but you cannot hide. Ito yung bashing to the stun. Uy, Easy iniwan niya. kill para sa Slardar. Habang nasa likod, we have the Avalanche. Papalag na naman si Gata Juice. Tumutulong dito. Boss, wala kang enrich ha. Pinag-isa sila ng palanggana dito ni Amar. Umaaray sila. So, na-minimize lang dito. With that Emperor na sinisave. Or kaso- with the Ursa sinave yung Emperor. Kaso muntikan na rin siya madama. Yung buti nga kami yung ginawa ni Snake King, hindi naging successful. Uy. Uy, sige, lapit ka. Wow, fancy moves. Ginamit niya lahat ng remnant niya ron. Kaka-replenish lang nung isang remnant na yun. Oo nga eh. Pag mo rin dapat Kasi yung patay. ibigay. Naku po, kakabuhay lang niya ni Zayak. Sa bagay, hindi ba naman mabibigay talaga yung Ember? ayun Yung double damage. As I was saying kanina, buti nga kami hindi talaga naging successful yung ginawa ni Snake King na sa dalawang neutral creeps na control niya. Yung Hawk tsaka yung center. Buti hindi nag-connect yung ano eh. Pa-hatak niya tapos stun ng center. Kung nag-connect yun, patay din si Gata Juice dun eh. Then ito naman si Amar, Yule Scepter. Ideal item against Ursa. Kita na natin yan. Maganda talaga pag may Yule Scepter nitong Mars. Wala naman natin yung mga setup na parang nakita natin kapon na Ice Path. ice path. Oo, pero ito wala, sapat pa rin kay Amar yan. Si gamay na ni Amar yan. Best hero niya yan eh. Oo nga eh. 11 minutes pa lang dito mga sir ha. Pero kita niyo yung mapa. Cover to cover na dito ng Falcons. Mukhang hindi mukhang gigil yung Falcons. Papasik pa pa. Tatalo na kayo eh. Pinalo na kami na ito last time eh. Ito na yan eh. Vanguard. Naka-Vanguard na. Si Sebede dito. Ito na lang, sabi nila, panalo na natin to para 2 games lang tayo, qualify na. Sebede. Di ba Underlord din yun? Yung nasa Sebede. Oo. Buti walang mogulkan dito na Axe na. Eh, 7 din, nakabanggard na. Naka-Vanguard. Nakabanggard na kasi What? 7 eh. Nako po. Sige, may invisibility. Papap niya na yan para makaalis. Pero Buti- meron tayong Slardar Corrosive Oo. Haze. At buti walang dagger na Slardar. Buti kakabili niya pa lang. Kung may dagger na siya doon, patayin na yung Ember doon.
Magkakadeso na rin yung Klings eh. Oo, mabilis yung deso niya. At actually, yung kulang niya na ano, 500 na lang ata for the deso. 1,200. 1,600 pa rin yung mithril eh. Ay, lag na daw. Nakabili na siya ng mithril. Isa pa. May tapos may 400 siya. At may lag. Pero okay na. Okay na. Bilisan nyo lang. Kanina, umabot kami ng 82 minutes eh. Eh, Oo, kami ni Rapi. tama si Rapi kasama mo. Pero nagtaka buti pa. naman, at least, 40th minute kami nag-start kasi walang ano eh, walang feed. Ah, Walang nakakita sa ano. sana dito rin. Kasi sinasabi ko, nag-start na dyan. Sabi, wala pa. Sabi ko, nag-start na. Okay, tinano ko sa ano. Nag-start na, 44 minutes na. Oh. Ano yun? Like, Yung first game, hindi makita. hindi makita. Oo. Tapos Malas nag-long game pa, yung Nigma tsaka Liquid. Malas lang. 2-0. Oh, 2-0. Ayun naman yung mahalaga, di ba? Pick up dito si Snaking ha. Space lang naman. Kung hindi pala kayo nag 2-0 doon, nagkakaspring kayo ni Rapi ngayon. Totoo, ganun. Malas naman ang taong yun. Si Gata Juice, meron na ata siyang Fury. Ay, hindi. Wala pa. Papyere pa lang. 13 minutes pa lang eh. Mabilis. Sakto pa rin yung bilis ng Fury niya. Ano, may Fury na. 450. Sarap. Meron na atang deso na paparating dito kay Skeeter. Pwede na nga silang mag-rotate dito eh. Dire are scanning. Secret. May malayo sa big bago. Nag-Arcane Boots muna siya eh. Pero yung mapa talaga eh. Okay lang naman yung ginawa niya na nag-Arcane Boots muna siya. Kasi yung mga hero niya, hero dito ng kakampi niya, puro dagger builder naman. Vessel, sige. Tumalon ka. Di na mauulit, kaibigan. Lumapit ka sa akin, my friend. Tinatry niya na naman kunin yung rune using yung Remnant hindi naging successful. Sabi ni Maldrin, no, my friend. Not today, Satan. Sa akin na yan. Ito na, may Fury na yung Ursa. Kailangan niya pa ng Blink Dagger dito para makapalag sila. Ito naman pa, Yule Scepter na. Nako po. Wala namang may dagger dito sa top, so medyo mahirap mag-go. Maliban na lang kung si Ridis yung makita. Isang arena lang yun eh. Katago lang talaga siya. Para masave lang yung kanyang kampe. Yung Naku, Clinks. sasama sila sa may top. Kita kasi nila doon, may ward sila. Kita nila yung Ember, nakita nila dumaan doon yung Ursa. Ipapasok na sa At Deso. makikita nila yung Grimstroke. Tingin ko yung solo kill na nga lang ng Clinks yung Grimstroke eh. Meron siya kasama. Isa pang supports. Ano, nililikuran lang ng Clinks oh. Naku. Ay, nako, pumasok. Gusto nila yung Ember. Nakapag-Remnant. Look! Ano yun? Ano yan? Na-spill siya doon. Katubig. Nakita mo ba, Mike? Nagulat ako sa nakita ako. Patay na yung Ember. Patay din si Malrin. Mid for a mid. Tingin ko nagsabay kasi yung Bash. Bash ng Stardart tsaka Speed. Pwede mo pigilan yun eh. Siguro bash ba yun? Oo. Ang tagal eh. Ang bash yun. Na-stand din siguro, no? Nung nag-react ka kasi tinignan ko agad yung tinitignan mo eh. Nakatingin ako sa mapa, tinitignan ko yung Clinks eh. Nakapasok pa siya ng Deso. Mukhang wala siya. Hindi niya naman napatay yung Oy, si Clinks. Amar. Nagamit na yung arena. Still, kumukulit ka dito sa top. He would pay the price. Medyo nag-aasim dito yung Mars. Doon na nakabawi. Maganda. Ang masarap dito siya, habang nangyayari yun, na nakakuha sila ng ganong fight, hindi man lang kinailangan yung Ursa. Ay, wait siya. Yung Ursa ang pupuntahan. Naku po. Okay. Makakali siya dito. Ayun, buti na lang kamo na-clear niya agad yung wave. Yung camp. Buti hindi siya nabutan ni Stardar, no? Kaya nga, kung umabot yung Stardust doon, mamamatay yung Ursa doon eh. Are scanning. Going or BKB, ito naman yung kinaibanding kasi ng dalawang nung draft nung team na to siya. Yung Falcons pag nag-BKB, yung problema lang nila, yung Ursa na lang. Kasi Amar kanina pa, kakabuhay lang. Gustong patayin ulit. Wala pang arena. 11 seconds. Green out sila. Naghahanap si Kurt dito ng mapipitas. TP na. So, nasayang yung oras ng doon. Ng Falcons nag-rack sila sa Mars. Pwede na sila mag-Roshan ata. Yung gugustuhin nila.
May Slardar naman sila tsaka DS eh. Nandito na rin naman yung Slardar. So why not, Ayan, diba? mukhang magro-roshan na sila dito, may. Pipilit mo na sila. Sayang yung oras ng ano eh. Sayang yung oras ng Klings eh. Nag-rock siya sa ganun. So wala naman pala mangyayari. Hindi na siya magana dito, magpa-farm pa. Hero na lang i-farm niya. Malalambot naman yung heroes ng Navi. Kayang-kaya naman nila. Lalo na may DS yung Klings. Kailangan lang dala ng teamfight na naka-forward din. Yung walang sariling mission yung isa katulad ni Skitter kanina. May sariling mission kasi si Skitter kanina. At saka best charges pala siya kanina sa Skipper. Nakapatay pa naman siya. Radiant's bottom tower is under attack. At ito na. Aegis of Immortality. This is the moment para palawakin niyo yung gap na meron kayo dito against Navi. Pero for Navi, For Navi got the Kita ka juice, muna, revealing his Blink Dagger. may ward. And Berserkers, barrage agad dito yung Chen. kita siya doon sa may lane ward. Naabot siya. Pwede papalag pa sila dito Papalag sila, gusto nilang gumante. May Aegis advantage naman. Tower is under attack. Pero ang layo din ng crit. So mukhang nagpa-farm din yung Tiny dito ng Blink Dagger. Sumasama naman siya na sumasama yung Feber. At namang Mars, okay lang mag-BKB muna siya, saka na siya mag-dagger. Para pag ginago siya ng mga ganun na moment ulit ng Navi, hindi na siya ma-stress. Pero ito, Yules, hindi naman. Nagpapakita pa dito si Amar Nagpapabait nga siya. May Yules naman daw kasi siya eh. Oo, yun yung gusto niya. So hindi kumagat sa paing ngayon ng Navi. Vessel, kaya niya ata itong Ember Spirit, kaya may pa-deliver sa kanya na item, pero Nakakalungkot lang yung pick nila dito ng toss. Alis ka. Remnant out. Bash. Nakakalungkot lang yung Grimstroke, wala silang combo sa Soulbind. Oo. Diba? Wala eh. Alay naman, ang gusto mo naman dyan yung Inkswell. Oo, yung Inkswell tsaka yung shard, Silence. Shard. Yung shard din ng Inkswell. Yun yung shard. Sa Inkswell talaga, ayun yung pinakababayaran nyo dyan. Yung Soulbind siguro, pang ano na lang din, para hindi makapaghiwalay yung mga hero. Mhm. Kasi may grips na yung Chen. So papalag sila ngayon kahit may Aegis advantage. So alam nila na sobrang vulnerable dito ng Clinks pag naabutan. May dagger na rin tong Tiny papunta na. Radiant's middle tower Sino ang pinakamalapit nila ng pipitas kasi nawala yung kanilang smoke. Bilis Still ng have reaction. power on the mid lane. Habang hahabol nga dito si Nico, maaabutan ni PMA. Uy, nice silent. Itong si Malrin na wala pa namang ditong BKB. Mars gusto makapag-turn around, gagamitin dito yung kanyang arena. Nawala yung aking mic mga sir. Babarage dito yung Burning Arrows. Yun lang, got the juice. Got the juice yung naging kapalit ng mid lane. Disengage ngayon ng Navi. Mag-chase ba sila? Masaslow ka dito sa PMA. Si Amar, wala pa siyang use. Wala na rin may dagger. May Maabot. Tiny. Wala silang setter, boss. Tiny. It's the Tiny na nag-set with the airlines. Diba? At least nagamit niya agad dito o na-use agad nila yung dagger. Nakaka-pick up lang ni Tiny kanina nung nasa triangle pa sila. Buti nga kamo, ang ganda ng ginawa ni Regis doon na na-silence niya agad si Amar. Kasi tingin ko kung hindi niya na-silence si Amar, mabubuhay yung Slardar doon. Ayun palapit na dito yung Mars kanina, diba? Try niya sana mag-arena of blood doon sa may Slardar, pero na-silence nga siya. And good thing naman doon sa may Navi, nung na-silence si Amar, na sulit agad ng Navi na mapatay dito yung Slardar. Although namatay pa nga rin doon si Got the Juice dahil nga sa performance ni Crit o dahil sa timing ni Crit na nakuha niya nga yung dagger the moment before mag-start yung team fight. Pero tingin ko, hindi siya ganun kalaking loss for Navi. Since may Aegis yung kalaban pero nakakalaban kayo ng Alam gano'n. nila, nasa paligid lang din. Alam ba rin to ng Falcons na papalag ngayon ng Navi. Kaka-take na nila ng Tormento dito mga sir. Nahuli si Crit. Ganda? Uunahin agad nila dito yung Tiny. Kasunod pa yung isang support at naiwanan si Skitter sa last the Aegis. So may round number 2 pa to mga sir. Kaso na underdust pa rin siya, patay na. Sumuko ka na, pinapalibutan ka na dito ng Navi. Ayun, di ba? Sulit. Nakatapos na yung team fight na yun in less than 20 seconds. Alam mo ba't ko na timingan? Tinatignan ko yung Arena of Blood ni Amar kanina. Before mag-start yung fight, 20 seconds on cooldown Sobrang mahalaga yung arena din talaga. Kasi puro melee yung kalaban Kaya sobrang halaga talaga nung
Arena of Blood. At the same time, ang ganda na naging galaw dito ni PMA. Oo, may Crimson kalaban. Gusto mo agad magkaroon ng Crimson. Pero ang ganda ng pick up na Aghanim Scepter niya. Kung wala siyang Aghanim Scepter kanina, hindi nila ma-hold yung Falcons dun sa may team fight yan. Ang ganda na magkakapitop malis eh. 4 yung nahuri niya dun eh. Isa lang masasabi ko man. Navi is back. Di ba? As long as yung Ursa nila dito, maganda talaga yung naging daloy ng farm. Hindi sila papayag na ano. Basta-basta silang Maging gagangsta rin ng one-sided. Falcons. Oh, yan. Yan ang gusto kong sabihin kanina, Mike. Hindi kami, hindi mo papayag. Dragon Lance, kailangan niya mag-recta pike nung Clinks. Pike after nun, tsaka siya Aghanims. Diddles pa kasi yung mga gusto ng gano'n. Tingin ko, ano muna siya eh. Casual Chrysalis. No, kahit casual crystalist lang muna. Pero kailangan niya magkagsagad. Para hindi siya ganun pepesta ng malalim talaga. Oo, mag-ano lang siya ng Oo. arena. Magsusumo lang siya doon. Pag nag-arena, tapos sabihin natin mga at least 2 yung nahuli sa arena, tapagan mo agad ng kung anong Oh, ito na naman. grabe. Counter dito ni PMA just to protect out Nico. Ayun yung arena. Ayun din yung naging problema ng Falcons talaga. Ang laki kasi nung pit of maalis. Oh, yup. Anong build dito ni Skitter? Aghanims ba? Mamaya, magpa-pike muna siya. Kailangan niya magka-pike muna eh. Yung dagger for to Scar. Oh, kita mo naman yung farm dito. Consistent. Ang Gata Juice at saka si PMA. Dire's top tower is under attack. BKB for the Ursa. Naku po, walang gagalaw sa kanya. Hindi pa kasi ganun kasakit yung Clinks sa ngayon eh. Under attack. Kaya kaya mapasantoyin yung damage eh. Our scan. So, si ATF, meron siyang BKB na ngayon. Aim Go. for the shard. Yes. Para may ma-double spear siya rito pag nagamit yung arena. After nito, kailangan nyo na rin talaga magka-dagger. Nahihirapan na kasi sila mag-start ng teamfight nang hindi siya yung nauna with the Arena of Blood. Okay. Speaking of starting the team fight, looks like Amar's gonna pop the BKB para makasurvive ng bahagya. He's trying to run away. Gagamitin yung arena! Nasa loob pa rin. Pero yun lang, may ticket kasi yung Navi, alam niyo eh. Nasa loob pa rin talaga. Meron silang pampasok doon sa concert ni Amar. Kaya nga. The God of War has fallen. The God. Pinatay Even ni God's Kratos. bleed, no? Pinatay na ni Kratos. Top tower is under attack. Si Kratos yung God of War. Na naging God of War. Pinalitan niya si Ares. Pinalitan niya na si Ares. No? Pinatay si niya si Ares Ares. pala to si Mars. Si Ares si Mars. Oh. Pinatay niya na eh. Paano kaya gagalaw yung Falcons dito hanggat walang dagat kasi talaga si Amar. May hihirapan sila eh yung Stardar. Ngayon na nagkaroon ng BKB so baka ito na yung moment pagkabuhay nung Mars. Mag-smoke of the set sila, try to get some kill, di ba? Kasi medyo napigilan yung ano eh. Yung pagiging agresibo nila after nung response nila doon sa may top kay Mars kanina. Di ba nung parang mga nagtipi sila clinks pero wala sila napatay. Ang nangyari, nag-crossia na lang. Wala na sila nagawa after nun eh. Pike ang gusto dito after the casual chrysalis. Kailangan niya talaga. Gusto ko rin dapat yung ano, yung Agsi. Pike tuloy, F tuloy. Pike tapos ano? Pike tapos Ags. Normal lang yan. Normal lang yung ganun. Pike, Wop! ako po, damay pa. Hindi na rin makalapit. Ay! Change target! Uy, Nagpakita no! pa kasi! Pero nandito si Malrin. Oh, yun As for Skitter, is gonna be exposed. Direkta dito ng Tuskar. Run na lang dito si Malrin. Wala na siya magagawa doon. Yung sinabi mo kanina, Mike. Pag out of position yung si Skitter, Wala. kasalanan mo na yan. At dahil nga, ang laki ng kanyang kasalanan, mukhang madadamay pa. Pero si Crit, trying to cook. Nabuhay pa si Nakakapitas sila Nico, ngayon. boss. Si Nico, isang hit na lang sana. Meron pa tayong toss into the avalanche. Patayo na, pitop malis. Sobrang laking anas. Toss Sobrang is there. sakit sa ulo ni PMA. Panlasang Pinoy, eto na si Mars! Mars! Nakachismis na lang sa loob, boss. Umalis na agad. So unfortunate for him. TKB, harap siya para Successful meron naman siyang yan. bulwark. Oo. Tama ba bulwark ko At finally, 'di ba, ang ganda na ng break for Navi mo magtutuloy-tuloy na sa kanila to. Yung mga ganitong panalo ng team fight, basta mas secure na nila yung Russia na buhay ngayon. 'Di ba? Para hindi na magkaroon yung chance na yung Falcons maka-comeback pa. Ang ganda sana ng intervention ng Stardo dun, na-stun niya yung mga magugusar sa
Clinks kasi yung Pit of Malice talaga, boss. Hindi talaga siya makaalis. Tsaka may vision kasi sila sa may pwesto na yun. Kaya ang hirap takasan nung Navi doon. Ba't pa siya nagpakita doon? Hindi niya alam na may vision yung Navi doon eh. Yung sa yung may word na yun. Ay, which is kaka-expire lang ngayon. I see. Sulit na sulit. Underlord PMA. Eto Siya ba? yung naging dagok Naka- ngayon. Naku po, patay ka na Speaking naman. about the Underlord, Skeeter nahuli na naman mga kaibigan. Expose. Patay na Ward naman, na naman. ang Clanks. Paano ka makakalis dyan? Yun. Pero buti na lang Nice may force staff. avalanche and force staff. Word na naman ayun. Akala ko mapapatay na naman ulit si Skeeter eh. Tanggalin niya na yung boss. Tanggalin niya na yung mga word. The word na kayo, Sneaking. Sino lamang late game? Masasabi ko Navi boss. Navi boss. 50-50. Pero mas ano yung Navi. Pag nabutan ng full slotted Ursa, tong Clinks, Kawawa yan. kawawa talaga. Ang pinaka-safe na dyan, tanong dyan. Uy! Grabe si Crit! Nung lumapag ng ward, alam niya, nag-ward agad siya sa top para ma-toss back. Pero he would pay the price. Pero ganda oh. Presence of mind para sa kanya. Old man Crit, mabilis pa rin yung kamay. Totoo, kasi di ba nag-ward siya para ma-toss back? Decision making, di ba? At least na-prevent nila dito yung maagang take sana ng Roshan ng Navi kasi ayun yung kailangan na secure ng Navi. May pa nga silang alpha ult dito oh, with the damage oh. Ito rin pala yung asam, ba't naalala ko, papoint out ko. Yung Go Scepter, nalalam ko pati yung Ember may Go Scepter eh. Ngayon? Oh, kanina pa actually. Ay, may Go Scepter tong Underlord. Hindi ko napansin. Alam ko yung clean kasi alam ko may nakita ko kaninang nakabote tapos naka-Go Scepter eh. Yan din yung isa sa mga kryptonite ng Clinks no? Tsaka Slardar. Oo, ganda nga dito ng ano. Yung Ursa nga, ang ganda rin ng ginawa niya, oh. Nag-agsagad siya. Alam niya, okay, mas pirman ako dito, mas tanman ako ng Slardar. Wala naman silang silence, eh. So makakapag-engage siya at makakapag-engage siya. Ito yung mga game na okay lang sa akin if hindi magbibigay yung Ursa. Ganims, no? Ayun, tama. Meron nga rin yung Ember. At mag-ano nga siya dyan. Games na next. Mag-ethereal blade nga siya. Mamaya, pwede, pwede niyang gamitin naman yan as Ember Spirit. May magic ka naman, di ba? Pag may na-i-bleed ko, pwede mo combo yun ng Remnant eh. Ito, sa side ng Falcons, kaka-pick off lang ni Amar dito ng Blink Dagger. Baka ito na. Di ba? Uy. Setup na hinahanap kanina. Magde-daedalus na gusto ito, tuloy niya. Pero pag ganyan, risk yun ha. Kailangan mo na safe positioning ha. Sila yung kumukuha ng Roshan. Medyo inaaning lang. Uy! Stun, setup from Amar! Nakita agad dito yung ginugusto ng Navi. Nawala agad yung Tuskar. Double Pit of Malice. Kailangan nilang umalis. Medyo annoying nga dito yung Double Pit of Malice. Pero ito na, isa to sa mga problema pa o sakit sa ulo ng Falcons kanina, yung Pit of Malice, tsaka yung ulti mismo. O yung Pin's Gate nung Underlord. So the mere fact na nabawasan ng extra Pit of Malice coming from the Pin's Gate, yung Navi, makakahinga yung Falcons. Slime. And another pick-off dito for that support. Okay, hindi nag-ausap. Pinapatagal mga boss, pero patay pa rin yan. Pwede mag-Roshan. Roshan na sila dito. Available pa yung BKB nila eh. Pwede. Pero hindi. Kasi palipat pa lang sa baba. Ayan, nag-smoke sila. Sasalubungin nila heroes. Oo. Dahil alam nila na bababa na dito yung Roshan, handa na rin sila. Meron silang nalapag na ano dito. Ward. Lincoln daw or BKB? BKB? Hindi niya na kailangan mag-Lincoln. Okay lang yung ano. Sumigaw na yung Roshan dito. Walang Pinipake Lincoln. na lang dito ng Falcons. Kakagat pa yung Navi. And si Amar may invisibility pa pala. Hindi na proc. Nandun sa loob. May Pit of Malice tayo dito. Medyo mahihirapan nga dito yung Falcons na umangat. So si Malrin iniwanan. Okay lang yan. Buti naman may BKB dito yung Slardar. Ang mahalaga doon, maka-free hit yung Clinks. Sa tayo yung moment na naka-free hit yung Clinks. Lalo na yung first kill niya. Uy! Ako, Crit! Sama-sama tayo dito. Uy! Mali lang yung kayo nagkamali! natos! Mali ang natos! It's a disaster ngayon para sa side ng Falcons. Will Navi dominate yung naging mistake ngayon ni Crit? O yun lang. Oh no! Kamot sa hindi makateka doon. Yung Roshan sana na para sa inyo. Kung naging successful yun siya, na-toss back niya yung Ember. Ang taas na chance na mapatay nila yun eh. Wala nang remnant yung Ember doon pero too bad for these guys. Yung Navi makakakuha ng Roshan with that simple mistake lang. Na tiny airlines lang. Tingin ko, Madrin, i-off mo muna yung ano eh. Alam ko may setting sa Dota. Sa Dota Lab yata yun na hindi ka matotos ng kampe mo. Pwede.
Alam ko may gano'n eh. On mo muna siguro eh. I-off nyo, i-off nyo. Na wag kang... I-uncheck nyo, i-uncheck nyo. Na dapat di ka muna matos. Nasa malas yung nangyari sa'yo. Solid nga din nangyari dito. Nabi ngayon, pumapalik na naman sa kanila yung Oo. favor. Kung di man nila napatay yung Mytos doon, sabihin natin, kasi yung Ember matutos doon eh. Kung di man naitos, sabihin natin naitos yung Ember, pero nakapag-rem out pa rin, umabot yung Remnant. Okay lang yun eh. Mang malaga, na-force yung mag-back yung Navi doon. Kaso, yeah. Kung may na-follow up Nawa. na stun ng Slaughter, disaster yun. Shibas na, naku po. Tsaka yung Underlord kasi, boss, may damage kasi yan. So, pag humampas sa Clinks yan, mararamdaman niya rin eh. Kailangan na magka-BKB ng Clinks talaga. Dalawa lang yan. Kung di ka magbe-BKB, magka-ganims ka. Para hindi ka, hindi ka required sa, pumesto na maabot at maabot ka na Navi. At meron pa nga tayo dito. Mas buti nag-resume. Nag-name, swift click agad. Wala na siyang basher bash. Ay, meron. Meron, sa abag lang. Top tower has fallen. Ayos. Okay lang, hindi niya kailangan mag-abisal. Ang kasi, parang hindi niya naman ganun pa kailangan sa ngayon. Kasi may pitapalis eh. Totoo. May bigay ba na ba dito si Skitter? Wala pa. Radiant are scanning. Ayun na lang. Yan, may nullifier yung Stardar pero okay, at least mape-prevent na lang yung mga nakakapambisit sa kanila kanina na Go Scepter pa. Grabe din to si Nico, yung niya. Yung ginawa niya. Kumbaga, yung bread and butter niya, every team fight na buhay siya eh. Sobrang lugi niya na sa mid kanina. Light na rin yung cons kasi nung Dual Scepter BKB muna si Amar. Hindi siya yung nagdagar agad. Tapos hindi naman sila nakakawa ng fight. Nahihirapan sila mag-go. Especially yung Stardar, hindi naman na masyadong naging ganun ka-active. I mean, he tried din naman. Sadyang wala lang o nahirapan lang talaga sila humuli. Kasi yung Navi nakakapag-react agad, given nga sa kanilang offlane na Underlord kasi. So, Dire's top tower paano kaya maka-turn around dito? Hindi pa naman ganun kalugi talaga. Pumapalag pa naman ang Falcons talaga. Yung network kasi 1K lang naman eh. Alam mong, kaya lang ganyan ka... Actually, magugulat ka eh. Bakit 1K lang yung network lead dito ng Navi eh? Ang yaman nung Ursa. Mayaman din kasi yung mga support Ayun dito ng na nga Falcons. ang problema. Kita mo yung Tuskar at saka yung Grimstroke. Ginagawa nila lahat. Pero, oy! PMA! PMA! Nahuli! Mag-go setter siya. Makakasibat pa. Nullifier na gamit na rin para Uy, mapatay nice nila. ult. Finally, etong Underlord. Snowball save! Papatagalin! Makakasibat pa siya! Papalag na lang, wala na siyang no choice. Even the Tuskar, pinasok na rin. Kaguluhan na ito, napatay dito sa ATF. Mukhang ngingiti na lang yung Mars. Kasi nakapit na siya ng dalawa. Dadami pa naman si Crit. Sayang na sayang to ha. Hindi pa sila tapos, madadami pa din sa staking. Legit. Ang ganda ng play, nung counterplay ng ng Navi siya. Okay na sana yung ginawa ng Falcons na na-spear nila, na nullifier nila, so wala na magagawing Ghost Scepter dito ng Underlord. At na-Yules agad dito ni Amar yung Tuskar. Ang problema, umahabot pa rin yung Tuskar. And with that simple snowball play, Buying time, no? buying time at the same time, kaya hindi na nakaalis yung heroes ng Falcons. So, nakapaglapag ng Pit of Malice o ng Fiend's Gate yung Underlord before mamatay eh. Ulit, no? Oo, kaya na-hold sila eh. Yung BKB ni Amar patapos na eh. Actually, nung na-Pit of Malice nga, wala na talaga eh. Ang ganda na nakita natin dito. Pero yung Pit of Malice din coming from that from the Fiend's Gate yun Uy, wala siyang gem. Anong binuo ng Quick Spike? At saka Daedalus. Radiant's middle tower is under attack. Ang binuo. Ay pala, nasa option. Nasa scoreboard pala yun. Hindi ko kasi ginagamit yan. Oo, meron yan. Wala kasi yung ginagamit na anything settings ng Dota Dota Lab eh. Oh, Oy. got the juice. Mages kasi, bakit matatakot? Oo, matatakot din talaga yung nasa harap ng Ursa. So, atras muna dito yung Tiny. BP tsaka Liquid bukas pa, boss. Whoop, may nahuli. Random spear. Oy, tumalikod siya dito. Medyo masakit yan. Force ang BKB. Mapipilitan yung BKB ni Amar. May mahuhuli ba sila sa likod? Mukhang
wala naman. Confident na mag-take ng fight yung Navi. Wala ng BKB Mars eh. Yeah. May Crimson pa sila. As for Amar din, ang gagawin niya na lang dito setup ng kanyang arena gagawin. Ito na. Baka, well, sabihin natin, baka ito na yung moment for Navi. I mean, for Falcons, diba? Wala nang Aegis yung Ursa. Baka makaisa na kayo, diba? Grabing Itong ginagawa. Underlord, after ng BKB niya, ano ba magandang item? Siguro mag-basher din siya. Okay lang din yung Basher. Kasi pagpasok niya ng Ags na may Pit of Malice, rektahin niya lang yung Clinks, no? Ganon, di makagalaw. Kung Or magda- kahit sino kung nasa loob, sino nasa loob ng Pit of Malice. Kung mag-kiras ngayon o damage item, hindi ko questionin yan eh. Assault, Kiras, maganda din kasi Slaughter nga yung kalaban. Tsaka Clinks. Hindi, sa Oo. build. Siguro mag-assault Kiras yan. Masyado ng ano yung basher din. Okay yan, Masyado Hex ng din. Unorthodox. Ayan, Hex din. Okay din. Mag-hex siya eh. Okay din. I mean, yung Mars mag-hex. Pero kung mag-hex din yung Underlord mamaya, okay din. Anong build dito ni Skeeter? Meron na ba siyang BKB? Wala pa, nagdidalo siya. Oy, nakita ni Gata Juice. Wala, ang hirap nung galaw ng carry ng Falcon. Sobrang different dito sa galaw ng carry ng Navi. Yung carry kasi ng Navi, siya yung mauuna eh. Sa carry ng Falcons, dapat hindi siya yung mauna eh. Kung gusto niyang makakuha ng kill, dapat safety. Oy! Oy! Pito mahal. Napit of Malice! Dapat yan. Ay! Wala ka, boss. Wala ka talagang kawala dyan, boss. Malakas yung Clinks pag nakapwesto. Para yung sniper, malakas pag nakaka-pre-hit. Without Skeeter, Navi dito. Papakita na nga sa mid lane at gusto na nga nilang kumuha dito ng objective. Banner na lapag na mga kaibigan. You know the intentions are clear. They want to take this mid lane. Uli Engagement! pa. Malrin! Hindi nakagalaw! Late Got na the rin juice yun. with the damage. May abyssal na siya. Kita nyo naman mga sir, Two hindi barracks. nga naka-react. Walang buyback dito yung Slaughter. And even for Skeeter, hindi ma-force nga dito yung buyback ng Clinks. As of the moment, papalag ba ngayon? Sarap na lang ni ATF yung kinakailangan. Pero as of Navi, they are on the commanding position. Pupunta pa nga dito sa bottom lane. Hindi pa nga sila dito nagtatapos mga sir. Hindi naman makakapag-mega. Nalalagas yung tower habang yung Pit of Malice pang aanoy na lang dito sa front lines. Ang laki. Grabe naman yan. Hindi naman makakapag ano, Bakit kalaki yan? Tingin ko may ano rin yan eh, sa... Wait lang. Pwede nga defensive Pit of Malice dito eh. Yup, that's a very basic move. Toss back with the with the spear. Ano yan, yung Navi dito. Wala yung Stardar. Gumagagamit yung Ghost Scepter. Yung Stardar lang naman may nalifier sa kanila eh. And 25 seconds for Slaughter na magre-respawn. Pero nakuha ng Navi dito yung dalawang lanes agad. Time to reset, 'di ba? Maganda rito for Navi. May time pa sila i-show yung top lane or bantayan na lang talaga yung Roshan which is sa baba lalabas. Advantage pa sa kanila yun kasi umaga yung outpost kontrolado nila sa baba, 'di ba? Naku po, mamamatay yata yung Mars. May BKB ata siya eh. Hindi, ginamit niya kanina sa baba. Ay, naku po. Huli Sabi ka. ko mamamatay ka eh. Pag sinabi natin na walang BKB, instant kill yan. Hindi, wala kang Eto, kawala si dun eh. ATF, alam mo, may Pinoy kasi yun eh. Amar de Pilipino kasi yun eh. Wala Puminoy. kang kawala doon, boss. Pitop Puminoy. malis, tas isisiring Canes ka. Maliligo ka talaga doon. Natatay ako sa ginagawa. Kape pa more. Then, may iniinom kasi ako na pampano. Probiotic. Ha? Wag lang maging biot. Alam mo yun? Salamat ba? Hindi, joke lang. Joke lang, wey. Oy! Naku po, naku po. Wala siya. Wala eh. Kulang na lang siya ng 50 gold eh. Dyan na lang siya daw magpa-farm. Sabagay, wala namang vision dyan yung yung side ng Navi. Oo. Ano yung sinasabi dito? Falcons as always. I like your comment, pare. Falcons daw. May samalas lang. Ang Falcons kasi talaga, wala sila. I mean, for Navi, meron silang fighting spirit. Yung
lamang nila sa Falcons. Pag pinasimple na natin dito, yung Falcons kasi kailangan nila makapag-setup ng magandang playground for Clinks. Wala siya na... Ay, nakuha niya yung cheese. Tsaka banner. Okay. Worth it. Nakuha niya yung cheese banner. Worth it yun para sa akin. Pero, ayun nga. Yung Falcons kasi kailangan nila makapag-set ng magandang playground for the Clinks na okay, wala na pala akong problema. Hindi ko na kailangan isipin yung positioning. Kung normal na lang ako, ilalagay ko na lang yung Ags ko. Ganun yung sa kanila eh. Yung Navi kasi wala eh. Ano yun eh, parang kahit sino mo nagulang eh. Kasi alam nila may Underlord eh. Diba? Diyan yung pitong malis. Si Skitter dito, may arise na siya. So, kaya pa ba ng Aga Names dito na makapag-turn around? Tingin mo? Sa totoo lang, hindi na. Ang dami kasi moment kanina ng Falcons na sinusubukan nila, especially the initiation coming from Clinks, coming from Tiny na mga toss. Kaso nababaliktad sila ng Navi, men. Katulad sa baba kanina. Di ba nag-toss yung Tiny, tapos naganina yung Mars, pero nabaliktad pa rin sila ng Navi doon. Isang lane na lang natitira dito, guys. So, sinushow na lang dito ng Navi. At natitirang lane. Gusto ko yung ginawa dito ng Ursa. Dito, popular na build for the Ursa, na Revenant's Brute siya. Yan, pinoint out na mas lalong kakate yung damage dito. I mean, tingnan mo, may Solar Crest yung Grim, di ba? Ay, yung Grim tuloy yung si Sneaking, may mga armor sila, tapos mamagican ka lang ng Ursa. Sarap niyan. Alam mo na, pag ganun ang build niya, gusto nang tapusin ng Navi talaga. Ito pa yung problema ng Clinks, pwede siya sipain palayo. Oo nga, no? Tsaka goods din yan against Dardar, sa mga strength hero goods talaga yung Revenant's Brooch. Ano pa ba ang mga chances dito? At least may ano sila. After this series, wala nang game. Yep. Mga ano na ulit, mamayang umaga ba? 10 a.m. ba start na si? 12 12 a.m. Okay. Sarap nga magkas ng ganun eh. Bakit? Ba't po may racket? Hindi, ano kasi... Bubong usap dito. kasi, kumbaga parang puro graveyard shift na kasi. Gusto ko rin mag-umaga minsan. Ako wala. No choice ako eh. Oo. Alam natin yon. Pero sarap ng ganun kung wala kang paano, di ba? Baka pag nakagraduate na ako, pwede na yan. Mag-uumaga na tayo, Mike, no? The morning persons na tayo. Hindi, mag-HR na lang sa labon. Tapos lahat kayo lalagyan ko ng memo. Mga punyeta kayo. Pasan mo yung sahod ko. Pasan mo yung sahod ko. 6 digit mo na agad. 6 digit ko tapos yung race nun sa akin mapupunta. Langya ka. Balik muna tayo dito sa game. Anong inaantay ng Navi doon? Nagana lang. 30 ng Ember ata kanina eh. 30 hindi nyo kailangan. Level 25 pala, sorry. Level 25 ng Ember. Konti na lang yun, level 25 na siya. Mukhang level 25 na siya ngayon. Double Sleight of Fist yata yung gusto niya. Para mas mahirap ulihan. Magki-Crimson para mo yun siya against Ursa, tapos naka-Revenant's Brooch pala yung Ursa. Wala rin. Are scanning. Wala mo na silang Ito, dito. baka with the pressure ni Amar, baka Yung makapag-turn na sipa lang dito sila. talaga, gusto nila yung sipa. Kahit sino Setak, masipa tak, dyan. raw. Kita mo, si Saya ka. Napag ng word, sipahin mo agad. May vision na. Ayan na! Pumasok agad! Wala na si ATF! Pero, kumakatid dito yung damage ngayon ni Skitter. Malrin, gustong bigyan ng pansin. Binigyan na ng pansin dito. Buti naman meron tayong heal dito ni Snaking and got the juice. Magagamit yung kanyang Aegis. As for Amar, he's cooking at the back. Ang ganda ng ginawa ni Amar dito with the double spear. Makakareact pa ang Navi na snowball lang. Ayun lang. Si Amar dito mawawala kanyang BKB pero worth it yung panalo pa rin dito yung Falcons. Still going yung team fight natin. Mababash dyan. Buyback na nga ito. Walang Toscar. 4 versus 5 situation. Papasok ba ang Falcons dito sa high ground? Mukhang gusto na nga nila. Gigil na sila. Meron pa tayo dito nga Avalanche. Pero yun lang si Amar mahuhuli. Wala siyang follow-up doon. At paisa-isa sila. Abisan. Para ng audition lang sa bahay ni Kuya. Wala. Pumasok sila Pagpipilita sa high ground. pag-buyback, boss. And they took the bait. And Navi is doing it. Still, they have Skitter on the damage. Got the juice. Medyo uma-arrive. Buti naman, meron siyang enrage. Pero si Malrin, gusto niya dito nga makakapag-stun. Wala lang follow-up for Skitter. Nahihirapan na nga sila. Still doing everything they can. Uy. Dancing Ember. Wala muna.
Toss back na naman per crit. Tiny Airlines. Dito yung Ghost Scepter with a Pit of Malice. Medyo kumakatid dito. Ay, nabuhay pa! Nabuhay pa nga, bossing. So, yung isang one more hit na lang sana dito yung Underlord. Oo, pero ng mga nagbaybakan yung heroes dito ng ng Falcon Station na sabihin natin na nakakuha ng magandang play kanina yung Mars, pero after the buyback kasi yun tapos dalawang support yung nakuha niyan, which is nag-buyback lang din yung isa. Tapos ang dami pa rin nagawa ng Grimstroke, yung Hex yan, tsaka yung Inkswell talaga Mike, sobrang laking problem din maliban sa Pit of Malice ng Eto, Underlord. Mike, may refresher na ngayon sa Gata Juice. Isang pasok lang to kung gugustuhin niya. Checking the label, checking the perimeter. They Min Hex ha? gonna spot Pakapun Hex ito yung sa Lynx. Skeeter. Uy, uy. Papasokin mo ba? Yeah, objective muna sila. Hindi niya pinasok. Mega lang daw. Yeah. Masyado silang cautious din na pwede pang kumabak dito. Or pag namatay sila, magda-dieback na sila dito eh. Malgreen, tamang poke lang. Tamang depensa lang dito sa Skeeter. Sinipa na sa kawalan. At mawawalan May buyback? dito ng ulirat. Diyos ko, buti naman may buyback dito yung Clinks. Ayun lang, Mike. Mukhang Navi is doing it, mga sir. Without Amar, paano sila makakafight? And there goes Amar. It's gonna be in this team fight. Pumasok na, hinagisan pa. Pero meron tayong double hex with a snowbite. Grabe yung sipa. Dalawa din ang nawala. Kumawala silang dalawa eh. Kumamatay ba to? So si Malrine napitas dito. Ito si Gata Juice. Sabang Binobol? hinahabol lang nila si Amar. Si Nico, if i-finish siya dito. Etong si Mars. Grabe naman si Nico din. Grabe Hinahabol niya naman yung talaga. teamfight na to. Ang tagal-tagal naman ng teamfight na to. Pero ang sobrang laking loss kasi nun for Falcon siya. Ang dami nawala sa kanila. Kahit na sabihin mong hindi naman nakapag-completely mega yung Navi doon. Ang dami nag-buyback sa kanila. Even yung Clinks eh. Tapos nakuhaan pa rin sila ng set of barracks. Isang minuto dito para sa Ursa Ayun na magre-respawn ha. Tsaka napansin mo kanina yung Ursa nung Gunogo siya. Available yung pressure niya. Pwede niya sanang gamitin yun for the enrage. Kasi hindi niya na ginawa. Kasi alam niya rin eh. Okay lang na mamatay siya doon. Bakit? Kasi alam niya yung pag namatay siya, hindi naman makakapag-recta push yung side ng Falcons eh. At saka ito, Wala nang Roshan. Eto, you cannot underestimate the Clinks ha. Kasi may Aghanim's yung Clinks. Mabilis yun makapag-push Mike. O kung makakapag-push sila, kung makakano sila ng tower. Kasi kung may magbabuyback man dito, Underlord, parang may hirapan na sila ulit mag-push eh. O parang kung mag-push man dito yung Falcons, parang okay lang sa Navi na makuhaan sila ng isang set of barracks. Let's see. Taking chances ngayon. Skeeter together with Malrine. Ganda ng kanilang vision with the ward. Pero aware yung Navi dito. That's why pinipig na nga nila. Pabuhay na yung Ursa. Hindi rin yata, kung makakapag-high ground sila, isa lang talaga at best yung makukuha nilang... Divine! No choice na eh. Dire structures are fortified. Double hex pala sila. Grimstroke. Grimstock tsaka Ember. Oo. Mamaya ka lang sa akin. Mamaya ka lang sa akin. Ano yun? Yan. So, eto, pinupush na nga ni, Ito, isang, lang. Isang ags lang ng Clinks doon. Bigla namang, Ayoko lang ganyan. Hindi pag, dito, Sige. hindi pag, spoiler, di ba? Ganun lang yun eh. Okay. Uy, gusto ko yung gagawin ni Amara. Kahit na sabihin mo, merong nullifier yung side ng Navi, isa lang naman yung may nullifier sa kanila eh. Di ba? Itong Ember Spirit lang naman, so I do believe na pwede niya pa rin magamit o ma-utilize talaga yung yung disc na bibili niya. Ayun na nga, guys. So, kaya pa konti. Hindi pa naman tapos ang laban. Nakita. Oh, mahuli na si Stinking. First step out. Si Gata Juice nakita agad. Eto Ito si na kanina? Crit. So, hindi makakaporma dito. Eto si Crit. Happy si Gata Juice. Kinakangkang nasa likod yung dalawang support. Yung Arena ni Amor. Nakapag-backs out sa likod together with Malrine. In disaster ngayon or in shambles yung micro ngayon ng Navi. And Gata Sumabog. Juice. Wala siyang juice ngayon. Naubos yung kanyang lakas dito, Mike. At si Zayak. Susungkitin dito ng God of War. Pero, For depensa, Falcons, they're depensa. still alive. They're still alive. Depensa. Uy, nag-miss yung stun! Muntikan. Na-dodge! Pero dito pa rin siya. Walang remnant to Wala ah. siyang remnant. Strike to create space muna. Yun lang, pero mukhang ngayon na yung hinihintay natin. Ang pinakamagandang teamfight na nangyari dito sa side ng Falcons ngayon na hindi yung hinihintay kong play. Coming from Falcons, yung makakapag-setup na magandang Arena of Blood sa likod dito yung
Mars and gusto ko rin yung naging decision making doon ni Klinks. The whole time nag-go yung kakampi niya, hindi siya nagpapakita. Hinayaan niya lang yung kanyang Ags na do the job, do some damage, tapos nung nakita niya ng paot yung Ursa, tsaka siya nagpakita. Tsaka siya umexena doon, which is naging enough yung damage to take down the Ursa. At ngayon available yung Roshan, baka makuha pa nila kasi kailangan na kailangan nila. Again siya, nag-buyback kanina yung Klinks. Actually, lahat ng heroes kanina nag-buyback. Oo. Kaya kailangan nila makuha talaga to. Pag nag-buyback to ha, yung dalawa dito, balik sa normal tong network natin. Wala na yung network, hindi ko naman siya tinitignan yun. Sana talaga, sa kung paano kayo mag-team fight. At so far na, na susulit ni Klinks dito yung divine na meron siya. Refresher para sa Chen, double hand of God. Tama ba yan? Or double arena? Ay, hindi, may refresher na pala dito si Mars. Kahit sa ano yata, kahit sa Klinks, pwede bigay yan eh. Naku, eto O na kaya yung Star Bar. Arise, huli. Lusaw agad! Dito yung mid lane. Ito, ayun naman yung kalakasan ng Klinks, di ba? Kaya lang naman di natin maramdaman yung Klinks talaga kanina kasi lagi siya nahuhuli. Hindi siya makapag-deal talaga ng damage. Anong kaya bibuild? Ayun, mag-iisa na si Underlord. So annoying. Etong Klinks. Sayang yung Na'Vi dito ha. Sila ngayon ang nababawian na ng Falcons. Kabado ngayon yan. Alam nila na pwedeng ano eh. Isang mali lang din nila, pwede silang mapilitan mag-buyback eh. 20 kabado talaga, boss. Pera-pera na lang. Sobrang laking bagay niyan for Falcons na naghabol ng pera kasi patapos naman na yung cooldown din ng mga buyback nila eh. Mm. So as much as possible, kailangan nila magkapera para makaano ulit. If ever na tumulong man sila ulit at kailangan nila dumepensa sa base, makakapag-buyback sila. Yung kita mo yung yung Brooch dito na gusto nila tapos yung laban, hindi na na-pull off eh. Hindi na ano. Wala eh, lamang naman sila kanina kaya naintindihan mo eh. Tsaka maganda naman talaga yung Brooch. It's just that hindi na siya ganoon na sulit talaga. Mm. May keras naman na dito yung Underlord. Kailangan na talaga nila mahawakan sa leg eh. Kung paano nangyari yung Uy, fight nakita. kanina, ganoon lang ulit eh. Uy, ang ganda nun ah. Sino nakapatay nung ano? Nice Omar. Lo, naku, dahil si Gata Juice na sa labas ng vicinity. Pero nandito rin yung kanyang mga kakampi. Pumasok si Malrinda sa BKB. Kakalmutin dito. Wala Ng Ursa. makasunod. Mawawala agad dito. Etong si Slardar. Habang si Mars. Kasi nga, BKB. Naku, aba, grabe naman yung pag-spear niya doon. Bye pa kagad. Ini-space out niya lang dito yung ginagawa. Habang si Crit binibisit din dito. Ito si Nico. Skitter, nasa kanya yung damage. Kaya nasa kanya yung alas. Nahuli man dito. Ito si Snake King. Pero free hit lang dito yung Bonklings and Harmony. Pwede pa. Pumalang dito. Bugumuko. Bonklings and Harmony nga yung damage nga ni. Paano mo papalag dito pag wala kayong Ursa? Mabuyback na lang dito. Ito si Gata Juice pero wala na siyang maabutang kakampi. Ang sarap naman nung ginawa ni Tyner. Gusto kong ginawa niya, humarap talaga siya. Kasi yung Ursa pwede siya magkaroon sana ng moment for that blink, abyssal blink dun sa may Klinks. Pero wala, hinarapan nung Tiny eh. So Boss, scattered sila, boss. sa akin may ibigay yan. Tsaka yun, parang napaganda pa kamo yung pag-initiate dun ni Malrin na nauna siya. 'Di ba? Uy. Pero uy, Marcons is doing it. buhay yung Ember. Kaso wala, alam ko wala siyang boots of travel eh. Wala sa Ayun, dedepensa na rin si Malrin. Just to be sure. Ayan. Mag-i-indis nga sila dito para makasurvive sa kalmot ng Ursa. Kailangan nila mabalik yung team fight kanina nung Navi na sila yung nauna, na-hold nila yung dapat nila ma-hold. Hindi yung nakaka-free hit yung Klinks kasi sobrang sakit talaga ng Klinks. With the Divine yan, boss. Ayun, kaya naman nilang uli yung Klinks. Wala namang BKB yung Klinks eh. Ah! Bilis lang talaga niyan, boss. Isang pindot lang equals tower agad. Isang pindot lang. Pinaka-basic na. Another 56 seconds. Meron na ulit. Isang pindot, barracks pa. Ayun, disc. Uy. Nagkamali si Amar. Puminoy konti siya. Buti nasa likod lang si Crit. Pero as for PMA, Hindi vengeance. siya makalabas. natulak nga dito or nasipa sa labas. Nasa loob siya. Hindi siya makalabas dun. Nakarangan si Idol. Nagkamali si Ang Amar. dito mo masasabi na dapat may
may nalipayan na lang yung Ursa kasi bigla magagamit dito ng mga heroes nung ng Falcons yung Aeon Disc. Uy, naku po. Huli ka, Balbon. Ay! Huli nga siya doon. Baitak siya pagkatapos doon. Eto, yung Aeon Disc. Yung iingat na Wala lang. ka pang refresher on cooldown for 40 seconds, ha? Baka BKB niya nandito, Mike. So, Kaya sigat nga ng eh. juice. Kailangan niya mag-ingat. Naku po, wala kang bigay. Yamar dito ngingiti kasi nasa kanya ang setup. May Soulbind, may Hex! Hindi makaka-free hit dito si Skitter Sakto for the yung meantime. abs. Pero, yung arena kasi, boss, The comeback is real. the comeback is good and the comeback is here. May comeback na nga nangyayari dito. Comeback Israel. Wala nagagawa Who's dito yung dead? Navi. Navi is dead. Navi is back to the kangkungan, mga sir. Para pinapuri mo kanina. Para pinapuri mo kanina. Sabi mo, dami is fuck. Pero ito na, kahit sabi mo, kanina may backdoor na pupush pa rin dito ng Clinks thanks to that Divine Rapier. Pero, uy, Free hit lang kasi si muntikan Skitter na naman eh. siya. May lumipad na crit. Okay na to. Ay, inabot pa rin. Kalak na touch niya na slide to face. Nagulat ako doon. Buti naman may buyback siya dito pero madedepensan man nila dito. GG. Yung 5. Hindi, GG na nga ang Navi. The comeback coming from Falcons, just showing na guys, Falcons pa rin kami. Hindi nyo kami pwede underestimate na kahit na sabi natin dito, o nakita natin na yung Navi. Sobrang kontrolado nila yung game for more than 30 minutes. Oo nga eh po. Hindi pa rin naging problema yun for Falcons. Patience lang. Isang magandang setup lang natin dito. Isang magandang teamfight lang na kung saan maka-free hit yung Clinks. Magtutuloy-tuloy yan. At ang ganda rin talagang decision making na mag-divine rapier yung Clinks. Oo nga eh. Masasabi mo sa click. Positioning talaga. Kailangan ng BKB talagang isang clicks. Positioning talaga. Yun naman yung hinahanap natin sa kanya kanina. Di ba? Start pa lang ng draft. Huwag ka lang talaga maunahan ng Navi. Mararamdaman at mararamdaman yung damage mo. And as for Falcons, comeback nga sila dito sa Game 1. Who is the MVP nga dito natin? Direct. MVP. Ito yung collective performance to ng dalawa ng buong Falcons. Kung nanalo sana ang Navi, I would give it to PMA. Sana. Oo, PMA yan. PMA Nico lang yun. Ganda ng ginawa nun. Pero, maganda Skitter, yung ginawa ni Skitter. parang nagising siya kasi nung mid-game talaga eh na okay, hindi mo na pala talaga dapat ako magpapakita sa mga ganyan. Hintayin ko muna sila na paalis na tsaka siya mag-show. Tsaka yung agonims niya talaga. Yun lang naman yung moment na mag-online talaga yung clicks. Nung nagkaroon siya ng agonims, dumali yung buhay niya eh. Nung nagising si Skitter, doon na nakawala ang halimaw. So, gising pa ba kayo guys? Meron pa tayong game number 2. Magbabalik lang po kami dito sa Koenig WXC.